Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto, shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malamig na sumangot si Commander Chen, Panginoon, nagkataon ba? Nanalo ang Aaron sa isang sorpresang pag-atake, ngunit wala sa mga general ng aming departamento ang napatay. Kung ikaw iyon, maaari ba? Agad na nakahinga si Wang Huan ng malamig. Ang Aaron ay gumawa ng napakaraming bagay, at sa wakas ay nanalo ng tagumpay. Mahirap talagang sabihin na pinutol niya ang buntot ngunit hindi ang ulo. Kahit na gusto niya talagang gamitin si Ye Guocheng para lumaban sa atin, maaari niyang palayain si Ye Guocheng. Bakit niya hahayaan si Wu Yan at ang iba pa? Hindi ba't katulad din iyon ng pagpapabalik sa tigre sa bundok? Lalo na, ang dalawang hukbo ay nasa digmaan pa rin, Chen da Commander Leng Sheng daw. Kapag nag-away ang dalawang hukbo, natural na papatayin nila ang pinakamaraming makakaya nila, at ang mga may mataas na kahusayan sa labanan ay papatayin ng pinakamaraming kaya nila. Ang ganitong uri ng trade-off ay maaaring gawin ng mga individual. You mean, sabi ni Wang na nakakunot ang noo. Natatakot ako na lahat sila ay mga Aaron's Dark Chess. Naglalaro sila sa harap natin. Mag-set up tayo ng mga depensa sa main road. Sa katunayan, inaatake nila tayo sa pamamagitan ng pagtahak sa landas. Mahinahong sabi ni Commander Chen. Ang mukha ni Wang Huan ay biglang naging labanan, at pagkatapos ay isipin ang mga tropa na natalo, si Ye Guocheng ay tinukso ng sunod-sunod, tila ang lahat ay sinabi sa nakaraan. Pagkatapos ng ilang sandali na katahimikan, biglang itinaas ni Wang Jianzi ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang kamay, at hinayaan si Commander Chen na bumaba. Nakita ni Ye Guocheng si Commander Chen nang inisyan siya, at agad na nagkaroon ng hindi inaasahang premonition. Okay. Ye Guocheng, bibigyan kita ng pagkakataong tabyusin ang ginawa mo. Aakayin mo agad ang 3,000 katao para tambangan sa pangunahing daan. Ang daan ni Wang Huan. 3,000. Ye Guocheng biglang isang leng, 3,000 mga tao at mga kabayo sa Han 3,000 kakaibang hayop hukbo at tumulong sa Home Sky Blue City reinforcements, hindi ba sapat ang ilan? Commander Yeda, walang gaanong kawal pero magagaling. Tsaka bakit ka gumagamit ng napakaraming tao sa pagtambang? Nakangiting sabi ni Commander Chen. Commander Chen, muli mong ayusin ang mga talunang sundalo sa harapan, idagdag mo ang iyong mga alagad, at hintayin ang iyong mga utos, sabi ni Wang Wanzi. Oo, hindi masasabi ni Commander Chen kung gaano siya kasaya. Ang natalong hukbo ni Ye Guocheng ay may halos 20,000 individual na tropa. Sa mahigit 20,000 tropa na napanatili ang kanilang lakas at kung paano lumaban, si Ye Guocheng ay masasabing pinakamakapangyarihang puwersa sa ang base camp ngayon ay. Hiniling ni Wang Zunzi sa kanyang sarili na pamunuan ang hukbo, na sapat na upang ipakita na ibinigay na ni Wang Zunzi ang mabigat na gawain sa kanyang mga balik at gusto niyang tambangan siya sa daanan ng palihim. Isipin mo rito, napangiti si Chen Rongsheng malaking commander. Gusto mo din akong awayin. Lalong nagalit si Ye Guocheng nang kunin niya ang 10,000 tropa mula sa pangunahing account. Bagamat hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Commander Chen kay Wang Wanji, tiyak na wala siyang magandang salita. Kung hindi
hindi maaaring ibigay ni Wang Wanji ang kanyang sarili ng 3,000 tropa. Ano ang magagawa ng 3,000 kabayo? Ang labanan ng mga monghe ay labanan din ng mga pambihirang tao. Hindi na kailangang lumaban sa isang kutsilyo at isang putok. Kapag nakatagpo ka ng ilang eksperto, maaari silang mamatay sa isang kamay. Hindi na nila kailangang maging kumpe ng kanyan. Kailangan ba nilang tambangan? Hindi ba't ito ay katulad ng pag-ambush ng isang batang lalaki sa isang grupo ng malalakas na lalaki? Kasuklam-suklam talaga itong si Commander Chen. Kapag nagkaroon tayo ng kaunting kapabayaan, lahat ng uri ng bagay ay gagawin niya sa atin. Damn, don't let me take the opportunity to kill him. Ang hindi nasisiyahang galit ni Ye Guocheng ay nakipagkamay sa kanya at galit na sinabi. Pero dahil sa sobrang lakas ng puwersa, lumuluha agad ang sugat, sakit ng hubad ng ngipin. Kung ikaw ay maulap ng Aaron, kailangan mong makulimlim ng iyong sariling mga tao. Mas gusto mong magalit ang mga tao. Umugang si Elder Shofeng. Kumunot ang noo ni Wu Yan, sige, huwag kang magsalita ng dalawang salita. Dahil ipinaliwanag na muli ng Panginoon ang gawain, mas mabuting gawin ko ng maayos ang gawain. Ano ang ibig mong sabihin, nakatatandang martial brother na si Wu Yan? Masisisi ba natin si Aaron at si Commander Chen sa isang bagay na mali? Hindi nasisiyahan si Elder Wu Feng. Oo, Kuya Martial Brother, kasalanan mo yan. Sina Aaron at Chenda, ang dalawang beach in command, ay gumawa ng pinsala sa ating malungkot na lungsod tulad nito. Ano ang nangyayari sa kanila? Hindi rin nasisiyahan si Elder Liu Feng. Nang makita nila ang Aaron ngayon, nagpayo sila. Natural, hindi nila palalampasan ang pagkakataong pasayahin si Ye Guocheng. Haha, paano natin papagalitin si Chen Rongsheng dito? Ipakita sa Aaron ang laro ng dog-biting dog. Sagot ni Wu Yan. Tumahimik kaagad ang isang grupo ng mga tao. Isa-isa silang nagtambangan sa kalsada. Sa oras na ito, hindi kalayuan sa kalsada, 12-12 kilometro ang layo. Sa landas, nailas na mga disipulo ang linya sa linya, hawak ang bandila ng misteryosong alyansa ng tao. Sa likod niya ay ang sumusuportang hukbo ng sky blue na lungsod. Sa harapan, nakasakay si Fu Mang sa isang lumilipad na tigre kasama ang daan-daang kakaibang hayop sa tabi niya. Sa kakaibang hanay ng mga hayop, isang higanteng elepante ang nagdala ng marangyang sedan na upuan sa ulo nito. Ang sedan na upuan ay sobrang maluho, ngunit natatakpan ito ng mga gintong kurtina sa paligid, at ang sitwasyon sa loob ay hindi malinaw na nakikita. Gayunpaman, kitang-kita na ang watawat ng World Universe sa tuktok ng kotse ay nagpapakita pa rin na ang pagkakakilanlan nito ay natural na pagmamay-ari ng kotse ni Aaron. Ang koponan ay malawak, at may napakabilis na bilis, hanggang sa Plagi Arise. Kasabay nito, isang mahabang pilak na dragon sa langit na may dalang lalaki ay nahulog mula sa himpapawid at sumagwan hanggang sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa malawak na kalsada, dinala ng Aaron sina Ivory, Mingayo, Fuli, Qinshuang at iba pang pamilya ng kababaihan. Sa oras na ito, sila ay tulad lamang ng isang maliit na pangkat ng mga turista. Sa team, may tawanan lahat. By the way, Alliance Leader, ang galing mo sa paglalaro ng skill of virtual and real. Nahihilo ang isip ni Ye Guocheng, di ba? One moment, sinabi namin na suntukin sila, pero hindi kami tumuloy. Sa isang sandali, sinabi namin na tamaan sila, ngunit nabaril namin sila ng maluwag ang kanilang pagbabantay, sila ay biglang tumama sa isip ni Ye Guocheng ngayon. Ang buong proseso, maging sila ay itinago sa dilim, ay hindi alam kung ano ang nangyari. Tanging alam ang huling resulta, ang isa ay ambush Fu pamilya piling tao hukbo ay raided, dalawang ay ang paanan ng bundok gamot Diyos Pavilion hukbo ay din raided. Autumn tubig Wu bibig ng isang ngiti, hindi nila alam kung alin ang totoo kung alin ang hindi. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen. Minsan ang pagkakaroon ng undercover ay katumbas ng pagkakaroon ng isang pares ng mga mata, na nakikita ang mga galaw ng kaaway sa oras. Gayunpaman, kapag ang impormasyon mula sa mga mata na ito ay hindi sapat na malinaw, o kahit na dinaya ng mga mata, ang resulta ay lubhang trahedya. Alam ng Aaron na mayroong isang taksil, kaya sadyang patuloy na malito, hayaang makita ni Ye Guocheng ang mga ulap, hindi makapagsabi ng totoo. Parang ang mga tao, subconsciously, maaaring alam na mali, pero dahil nakikita ng mga mata na totoo,
subconsciously iisipin nilang totoo. Siguradong magiging maingat si Ye Gucheng pagkatapos kumuha ng double plot. Hindi siya madaling maniwala sa impormasyon mula sa undercover. Pagkatapos ng lahat, kumain ng kaunti upang makakuha ng karunungan. Ginamit din ni Han Sanchen ang puntong ito para maikalat ang balita sa pangalawang pagkakataon para salakayin siya. Mula sa isang tiyak na pananaw, siya ay mas hilig na hindi maniwala. Gayunpaman, alam ng Aaron na kung ang mga piling tropa ni Ye Gucheng na humaharang sa tulong ng mga reinforcement ay masisira, tiyak na papagalitin siya ni Wang Janzi at hihilingin sa kanya na palakasin ang depensa sa paanan ng bundok. Kaya naman kahit hindi siya naniniwalang lalaban siya, magtitiis siya at magpapatuloy. Kung gagawin mo, hindi magkakaroon ng anumang bentahe ang Aaron. Ang dapat gawin ng Aaron ay ubusin ito. Hanggang sa tuluyang nawala ang pasensya ni Ye Gucheng. Kaya hinahayaan mong magtipon ang mga alagad ng nihilismo ng ganoon katagal, at biglang pumunta sa hardin para mamitas ng mga gulay at halamang gamot sa kalagitnaan ng gabi, para lang mawala ang mga pagdududa ni Ye Gucheng. Nakangiting sabi ni Fuli, "Oo, ngunit kailangan ko talaga ng mga halamang gamot, at hindi ako makakakuha ng tulong." Aaron, nang lumabas ang mga salita, isang grupo ng mga tao ang natigilan. Naiintindihan nila ang paliwanag ni Fuli, ngunit kailangan talaga ng Aaron ang napakaraming gulay at halamang gamot, na talagang ikanalito nila. Walang choice si Ivory kundi ngumiti. Para saan ang mga bagay na ito? Hindi alam ng iba, pero mas alam niya. Iyan ang batayang material na ginamit ng Aaron upang gamutin ang mga kakaibang hayop na na-release mula sa kontrata sa 8 ligaw na libro. Tulad ng para sa mas mataas na antas ng mga materyales, ang Aaron ay lumipad ngayong gabi para dito. Ang pangunahing layunin niya ay bumili ng ilang auction house sa malapit. Bilang isang senior VIP ng auction house, maaari siyang bumili ng ilang magagandang bagay ng maaga. Pangalawa, ang layunin ay Xianling Island. Sa lambak ng bangkay ng isla ng Xianling, ang Aaron ay nagtanim ng maraming magagandang bagay noon, at bumalik upang anihin ang mga ito ng paisa-isa. Pagkatapos, ayon sa pamamaraang naitala sa mga sinaunang aklat ng isla ng Xianling, ang isang uri ng espesyal na tableta para sa pagpapagaling at pagprotekta sa espiritu ay pinadalisay sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na ito. Sa katunayan, abala siya sa kanyang sariling negosyo, ngunit ginawa niyang hilo ang isang grupo ng mga tao sa Yaoshen Pavilion. Sa wakas, mali siyang nahusgahan na sadyang nanliligalig. Bagaman, ito ang inaasahan ng Aaron. Ang Aaron ay gumawa ng maraming table tasks sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakaiba sa oras ng 8 ligaw na libro. Upang harapin ang gamot na God Pavilion, pagdating ng oras upang sirain ang kontrata, na nagreresulta sa pagpirma ng kontrata na ang isang malaking bilang ng mga kakaibang hayop ay namatay. Bagamat gumawa ng maraming pildores ang Aaron sa panahon ng 8 ligaw na aklat, ito ay isang patak lamang sa balde kumpara sa malaking bilang ng mga hayop na kontrata. Ngunit hindi bababa sa Aaron ay nakahanap ng paraan, na isang magandang simula. Higit pa rito, hindi lamang ginamit ni Han Sanchen ang oras para gawin ang sarili niyang negosyo, ngunit nakamit din niya ang kanyang layunin, kaya nahihilo ang buong Yaoshen Pavilion. Nang maglaon, tahimik na hinawakan ni Aaron ang bundok sa madaling araw. The reason why we chose this time is about madaling araw na. Sa katunayan, ito ang pinaka-nakakaantok na araw para sa mga tao mula alas 3 hanggang alas 5 ng umaga. Ang mga tao ng Yaoshen Pavilion ay nanatili rin buong gabi. Matagal silang nasa masamang kalagayan sa pag-iisip. Ito ang pinakamagandang oras para mag-raid sa oras na ito. Ang isa pang dahilan para sa tagumpay ng pagsalakay ay ang Aaron ay maaaring lumapit sa kalaban ng tahimik, at pagkatapos ay biglang ilabas ang kakaibang hayop sa aklat, na hindi maipakita ng kalaban. Ngunit, Aaron, sigurado ka bang magiging okay tayo? Hindi mo nais na subukan ni Ye Gucheng ang lahat ng paraan upang dayin si Wang Xuanzi sa pagtatambangan sa daanan. Naniniwala ka ba talaga sa kanya? Tanong ni Ivory kakaiba. Aaron piping ngiti, Ye Gucheng na uri ng tao, naniniwala ako. Hindi ito maisip ng biyenan ni Ivory at ng pangalawang monghe. Dahil hindi siya makapaniwala, bakit siya dumaan sa main road? Kapag pinagtaksilan sila ni Ye Gucheng, isa na itong bitag. Kaya, ano ang nilalaro ng Aaron? Nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao, pero parang ganoon talaga ang Aaron.
Gusto mo bang malaman kung bakit? Aaron smiles. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.